Tinawag na matalinong hakbang ng isang veteranong abogado ang pagtanggi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na humarap sa ICC Confirmation of Charges hearing nito sa susunod na linggo. Alamin kung bakit sa report ni MJ Mondihar. Tumanging humarap sa banyagang korte si dating Pangulo Rodrigo Duterte, partikular na sa paparating na Confirmation of Charges hearing nito sa susunod na linggo. Sa February 23, tatalakay ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kasong Crimes Against Humanity ng dating Pangulo kaugnay ng war on drugs nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Duterte na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC. Gate din ito na persahan siya dinala sa the Netherlands. Tinawag rin niyang kidnapping ang pagkakakulong sa ICC kung saan si Pangulong Bongbong Marcos umano ang may pakana. At para sa veteranong abogado na si Raul Lambino, isang matalinong hakbang ang ginawa ng dating Pangulo. Tama yon na hakbangin. Kasi kung papayag siya sa kagustuhan ng ICC, ay nangangahulugang waiver yon ng kanyang karapatan dahil sinasabi nga niya na hindi niya kinikilala yung jurisdiction ng ICC. Bakit siya mag-a-appear? Bakit siya pupunta roon? Pinabulaan na naman ni FPRD ang paratang na EJK laban sa kanya. Sa dating presidente, politikang dahilan ng kanyang pagkakakulong. Pero para kay Attorney Lambino ng PDP Laban, tiyak na mahahabol ang mga nasa likod ng pagdukot sa dating Chief Executive. Pwede silang makasuhan mamaya. Kung si Tate Digong ay mag-a-appear na doon sa ICC, ay baka mawalang saysay yung kanyang karapatan na magsampa ng kaukulang legal remedy. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and personal opinion itong napanood nating balita no, sa SMNI kung saan itong ang si PRRD ay pinayagan ng ICC na hindi humarap no, sa kanyang confirmation of charges hearing sa darating na susunod na linggo. No? At talagang nakakatuwa mga kababayan dahil hanggang sa ngayon ay may ipinapakita si PRRD na paninindigan no at alam niya sa kanyang sarili na yung ginawa nga sa kanya ay isang kidnapping dahil hindi nga siya nabigyan ng due process. Alam naman po natin na si PRRD mga kababayan ay hindi lamang po simpleng pangulo yan. So napakarami pong pinagdaanan niya, naging prosecutor din po yan mga kababayan. Kaya naniniwala daw siya no na hindi siya nabigyan ng due process at ang ilan sa mga abogadong mga kilala ang nagsasabi din no na talagang walang due process ang ginawa dito sa dating pangulo. Alam niyo nakakatuwa no kasi kahit na ginigipit itong si PRRD ang kanyang pamilya Duterte ay makikita ninyo yung paninindigan talaga no na sila ay naninindigan at hindi mababaluktot ng sino man. Para sa akin mga kababayan, napakagandang hakbang ang ginawa ni PRRD na hindi na siya umattend no na i-waive niya yung kanyang rights na hindi na umattend dito sa confirmation of charges sa susunod na linggo. Kasi nga naman mga kababayan kung siya ay dadalo dito parang pinatunayan niya lang din na na-overpower na talaga yung ating soberanya no. So naninindigan si PRRD na talagang walang jurisdiction no ang ICC sa Pilipinas at ito ay manguna sa mga investigasyon laban nga po dito sa di umano'y EJK na inaano sa kanya no yung crimes against humanity. Sa akin naman mga kababayan, wala namang problema kung nagkasala talaga si PRRD, meron talaga siyang nagawang pagkakamali. Walang masama na siya ay magbayad dun sa kanyang mga nagawang pagkakamali nung siya ay nakaupo pa bilang presidente. Pero dapat dito sa ating bansa, dahil ang justice system naman natin mga kababayan ay gumagana naman. So ayan yung malaking tanong ng napakaraming Filipino na bakit kinakailangan pang ipadala sa ibang bansa itong si PRRD no at doon siya litisin. Samantalang maaari naman dito gawin yan. So kaya dito mo maaano talaga mga kababayan na ito ay ginamit dahil sa politika no. Isa-isang ini-eliminate yung mga kalaban ng kasalukuyang administrasyon at hindi naman yan hindi naman yan bago para sa atin na mamamayang Pilipino na nakikita yung mga balita na lahat ng kumakalaban sa administrasyong ito ay tila hindi ko alam kung nagkakataon lang o talagang may pananadya. So ito ay tanong lang no na bakit kagka
kumakalaban ka o iba yung pananaw mo, hindi kayo align ng administrasyon na ito ay kung hindi ka gagawa ng kaso, gagawan ka ng issue o kung ano pa man, no? At ito yung sad part mga kababayan kasi nawawala na talaga yung totoong essence no ng kanilang tunay na paglilingkod sa taong bayan. Nawala na yung kanilang sinumpaan na tungkulin bilang gobyerno, bilang tao sa gobyerno na siyang mangunguna sana no upang mapaunlad at dalin ang mamamayang Pilipino doon sa mas magandang kinabukasan. So nawala na yung ano natin yung talagang interest ng kanilang tunay na pagtatrabaho diyan sa gobyerno na unahin yung mamamayang Pilipino at paunlarin ang ating bansa kasi parang ano na sila na lang yung involved, alam nyo yun, parang wala na tayong ibang binantayan kundi ang corruption, kundi ang away sa politika, issue sa mga ganito, ganun. So nawawala na talaga no, wala na tayong napapanood, napapakinggan na magandang balita na ang healthcare system natin ay naging maayos na, bumaba na yung mga namamatay ng mga kababayan natin na hindi nabibigyan ng agarang atensyon sa usaping medikal, may mga usapin sa edukasyon na napakarami ng mga estudyante ang nakapagtapos ng kolehiyo at nabigyan ng magandang trabaho. Dapat ganun yung ano 'di ba? Ganun dapat yung napapanood natin. Pero makikita nyo naman mga kababayan, every time no na magsasalita itong tagapagsalita ng palasyo na si Auntie Claire, talagang walang ibang lumabas sa bibig niya. Wala siguro siyang wala siguro siyang press briefing na hindi niya na-mention ang Duterte at si VP Sara Duterte, no? So talagang nakakalungkot mga kababayan. Kaya itong ginawa ni PRRD again ay isang magandang pagpapakita sa taong bayan, no? Na isa talaga siyang matapang, isa talaga siyang naninindigan, may prinsipyo, may paninindigan at hindi matitinag ng kahit sino, lalo na syempre ang banyaga. So nakakabilib lang dahil na kahit na matanda na si PRRD at talagang for 80 years old no, na talagang napakaraming maintenance at mahina na, talagang nanindigan pa rin siya at pinakita niya pa rin talaga yung respeto niya sa bansa at respeto niya sa justice system ng Pilipinas. So I hope hindi ito yung huli pa nating pagkakataon no, na makita si PRRD kasi talagang ang tagal na, no, mag-iisang taon na mga kababayan at talagang nakakalungkot na ganito yung nangyari sa dating Pangulo na wala namang ginawa kundi mapaganda yung ating bansa, mapabuti yung kabuhayan ng bawat pamilyang Pilipino. Although hindi ko sinasabing malinis si PRRD, kung siya man ay may pagkakamali, no? Again, dito sa ating bansa siya litisin, 'di ba? So para sa akin kasi mas nangingibabaw na gumawa man siya ng mga mabibigat na pagpapasya noong kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Ito ay para sa kapakanan ng nakakarami. Kaya talagang maraming Pilipino, no, isa na din ako doon, na patuloy na nagtitiwala sa serbisyong maibibigay sa atin ng mga Duterte. So again, iba-iba naman tayo ng pananaw, no. So ito yung aking pananaw pagdating dito sa issue ng pagkakakulungan ni PRRD dahil hindi magandang hindi magandang senyales dahil parang ipinakikita lang natin sa ibang bansa, sa ibang mga kapitbahay nating bansa na ang justice system natin ay imbalido at hindi natin kayang litisin no ang ating sariling kababayan na kinakailangan pa natin ng ibang bansa para tulungan no sa ganitong mga ganitong issue, sa mga ganitong kaso na dapat naman talaga dito sa bansa natin nagsisimula, no. So hindi ko lang maintindihan, no. Kaya sa mga nanonood, no, na mga taliwas sa aking opinion, so nirerespeto ko kayo, no. Pero respetuhin nyo din kung ano yung ating prinsipyo, kung ano yung ating
saloobin, no, opinion dito sa nangyayari ngayon sa ating bansa. So again, mga kababayan, kung gusto niyo panoorin yung kabuuang video na ito, ay bisitahin niyo po yung SMNI, no, para mapanood niyo po yung kabuuang naging talakayan diyan, para may konteksto talaga kayo diyan. At kaya Attorney Raul Lambino, ayan, suportahan po natin siya, no, sa kanyang mga ginagawa, at isa din yan sa mga senator na ating sinuportahan last 2025 elections, no. So again, good job kay PRRD, at naway makamit niya yung kanyang hustisya din, at mabigyan din siya ng proper venue, no, na talagang maibigay naman yung due process para kay PRRD, dahil deserve naman ng bawat Pilipino yan. Regardless kung nagkasala ba siya o hindi siya nagkasala, dapat lahat ay pantay-pantay sa mata ng batas. At ayun lang, sana ay may kapulutan kayong aral dito sa ating naging reaction video.